Mahakbang na dapat tutukan kaugnay ng road safety ating tatalakayin kasama si Bong Nebliha, ang Traffic Education Division Chief ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sir Bong, magandang tanghali po. Sir, mukhang naka-mute po ang ating Zoom. Yeah, I'm sorry. Magandang hapon, Asik Dale and Yusek March. Magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay. Opo. Sir Bong, una po sa lahat, ano po ang layunin ng Road Safety Month at paano po nakikibahagi ang MMDA sa taunang kampanyang ito? Well, ang Road Safety Month, taon-taon nating sineselebrate ito para gunitain ng pagpapahalaga sa kaligtasan sa kalsada. And on part of MMDA, bilang pangunahing ahensya na tagapangalaga ng trapiko at transportasyon sa Metro Manila, ano po yan, ang king mandato po ng MMDA, ang public safety, at isa po yan sa patuloy na namin. Ano po ba ang reaksyon ng MMDA sa serye ng mga malalalang aksidente sa mga lansangan kamakailan? Para po sa inyo, ano-ano po ba yung pangunahing sanhi ng mga aksidenteng ito at alin dito ang pinakamahirap tugunan? Well, ang road safety po talaga, no, it's a shared responsibility. Hindi lang po yan responsibilidad ng gobyerno, kundi po lahat ng mga gumagamit na kalsada, lahat po ng road users. Ano? And isa sa mga pangunahin nating binibigyan pansin ay ang driver's behaviors. No? Kadalasan po ng ka-aksidente o tinatawag nating road crash na nakikita natin ngayon na very prevalent, dulot ng driver's misbehaviors, yung mga hindi po pagsunod sa batas trapiko. And there are also other underlying factors kung bakit tayo nagkakaroon ng aksidente, also because of irresponsible or reckless driving ng mga drivers. Sir, ano po ang mga pagkukulang na madalas ninyo nakikita pagdating sa road safety sa Metro Manila? Not following traffic rules and regulations. Yung basically, akala po kasi lahat ng mga kababayan natin, ng mga road users, na ang road safety is about penalties, fines and penalties. Hindi po. Ang traffic rules and regulations po natin, ang pinapahalagahan po niyan, ang kaligtasan ng bawat isa sa kalsada. Kung hindi po natin sinusunod yan at patuloy po nating sinusuway o hindi po natin binibigyan pansin, ang nangyayari po niyan, dalawa po lang. Maaring ikaw ang madisgrasya or ikaw ang makadisgrasya. In both ends, talo po tayo. Agree ako sa iyo dyan, Sir Bong. No? Marami talagang pasaway sa kalye, Sir. Pero Sir, paano po ba pinapalakas ng MMDA ang enforcement ng mga batas trapiko, lalo na laban sa mga reckless at unfit drivers? Sir Bong? Yes. Yusek March, on the part of MMDA naman, patuloy pa rin po yung paano namin, training ng mga personnel on traffic law enforcement. And nakalatag naman po dyan, yung mga nakadeploy naman po yung mga enforcers natin para panatilihin ang kaligtasan sa kalsada. No? Hindi lang po kami dyan just to enforce but also to manage. And one of the fundamentals of traffic law enforcement is maintaining road safety on the road, aside from decongesting yung traffic natin sa kalsada. Aba, Sir, sa tingin niyo po ba ay may kakulangan sa manpower or resources pagdating sa pag-monitor ng mga high-risk areas sa Metro Manila? I think we have enough. Ang ano lang po natin, very challenging lang po talaga kasi unang-una, hindi lang naman po talaga yung enforcement alone, ano. Napaka-importante rin po ng traffic education, no. We continuously train our drivers and educating them on what's new. Ano ba yung mga bagong batas natin, ano ba yung bagong pinapatupad natin. And just like what I've been saying, that's why we're celebrating the Road Safety Month
this is for the awareness of every road users ng mga kababayan natin kung gaano kahalaga ang kaligtasan sa kalsada. Kasi po, akala nung iba, may lisensya na ako, pwede na ako mag-drive. Nawawala po yung responsibilidad eh. No? Nawawala po yung responsibilidad. Hindi po natin napapanatili na yung kapakanan natin, di lang po yung kaligtasan natin, but also kaligtasan ng mga ibang tao na gumagamit ng kalsada. Safety of other road users. Siguro, we need to inculcate and make the people aware na ang road safety is everybody's responsibility, and we need to look out for each other, for each other's safety on the road. Sir Bong, ano po ba yung mga hakbang ng MMDA upang mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa road safety? Meron po ba kayong mga ano po ba yung mga specific programs niyo po para sa mga paaralan, kabataan o community level outreach? Baka meron po kayong mga ganitong programa para sa kanila? Well, ang MMDA po, we use our own platform to disseminate yung mga road safety tips, no? And aside from that, we also conduct seminars. And the Traffic Education Division also disseminates through fora, symposium and other form ng mga conferences, and sometimes we're even invited by other LGUs to conduct road safety seminars. Doon po namin napapalakas o napapalawig yung kaalaman about road safety, especially down to the other local governments and even companies and corporate services. Kami po ang tumutugon doon. Apo. Sir Bong, bilang panghuli na lang po, ano ang pinakamagandang paraan para makiisa ang publiko dito sa layunin ng Road Safety Month ngayong taon? Kailangan po talaga natin isa-puso at laging isa-isip na ang road safety is a shared responsibility. Responsibilidad po ng bawat isa. Meron lang po dyan maging irresponsable. Tatandaan po natin, a vehicle to an irresponsible or reckless driver becomes a weapon. Nakamamatay po yan. And that's what we're seeing lately in the news. And sana po maging responsable tayo bilang drivers at road users. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Bong Nebriha, ng Traffic Education Division Chief ng MMDA. Salamat po.